Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na may karampatang legal na tulong para sa mga overseas Filipino worker na nakakulong sa iba't ibang bansa. Ayon sa DFA, may sapat na pondo ang pamahalaan para tulungan ang mga ito. May ulat si Dayan Querer. 4 na taon nang nakakulong sa Riyadh ang anak ni Nanay Edita Dakanay. Giit ni Nanay Edita, inosente ang kanyang anak na si Rose at patuloy ang paghingi nito ng tulong sa gobyerno para mabigyan ng legal assistance ang kanyang anak. Sana wala nang sumunod sa kaso ni Jakatia Pawa. Yan tulong ang mga OFW, lalong-lalo na po yung anak ko. Kabilang si Nanay Edita sa grupong Migrante International na nagprotesta sa harap ng Department of Foreign Affairs o DFA upang humingi ng hustisya para sa mga convicted OFW sa death row at mga lampag para sa agaran at komprehensibong legal assistance para sa kanilang mga kaanak na nakakulong sa ibang bansa. Sagutin sana yung mga inihapag naming mga panawagan para po tuluyan ng matigil itong mga pagbitay sa mga kababayan nating walang kasalanan. Sagot ng DFA, partikular ang Office of Migrant Workers Affairs o OMWA, may karampatang legal na tulong para sa mga apektadong OFWs. We have lawyers all over the world just to take a look at these death cases and precisely to see the angles, the nuances of the cases where we can probably have a good defense. And precisely the fact that Pa was executed, we would like to see how the cases will unfold. Paliwanag pa ng DFA, sapat ang 100 milyong pondo nito para sa legal assistance. Posible pa aniya itong taasan dahil bukas ang kongreso na ito ay dagdagan. We can guarantee that we have lawyers all the way to the Supreme Court of any country. We can guarantee the decision of the judge, but all the measures we can do to influence the judge to give us this positive outcome will be done. We will guarantee that all negotiations for the forgiveness will be made, kung convicted na if ever. Sa tala ng DFA, nasa halos 70 kaso na ng Pinoy OFWs ang nahatulan ng death penalty kung saan 41 rito ay nasa bansang Malaysia at may kaugnay na drug offenses. Maalala nitong January 25 ay nabitay sa Kuwait ang isang Pinay OFW na si Jakatia Pawa. Para sa PTV News, Dayan Querer.